Nagtataka naman ako dahil ilang araw nang hindi ko nakikita si Dr. Miller. Nagalit din kaya siya sa akin? Paruot pa rito naman ako sa loob ng aking opisina. May sakit kaya siya? O baka naman nag-resign na dahil sa kamalditahan ko? Wag naman sana, sabi ko sa aking sarili. Napatakip na lang ako sa aking noo at hindi mapakali. Tawagan ko kaya siya para humingi ng sorry? No, hindi. Baka mamaya kung ano pang isipin niya. Napaupo na lang ako sa aking swivel chair at nakanguso akong humahalumbaba. Teka, bakit ko nga pala siya pinoproblema? Hihingi lang naman ako ng sorry sa kanya. Dahil tanghalian na rin naman ay nagpasya na akong bumaba at pumunta sa kantin. Medyo puno na rin ang kantin at wala na rin namang maupuan. Lalabas na sana ako nang may biglang tumawag sa akin na isang pamilyar na boses. Kaya hinanap ko ito kung saan nanggagaling. Doktora Alcantara! Kaibigan siya ni Dr. Miller ah. Mahinang saad ko sa aking sarili. Kumaway pa ito sa akin at malapad na ngumiti. Meron din siyang katabing doktor din at gulat na nakatingin sa akin na para bang kilala niya ako. Lumapit naman ako sa kanilang kinaroroonan. Medyo nailang pa ako sa kasama ng kaibigan ni Dr. Miller dahil titig na titig ito sa akin. Kumain ka na ba, Doktora Alcantara? Hindi pa. Actually, kakain pa lang ako. By the way, ako nga pala si Jake. Remember? Yung kaibigan ni 9 inches? Kita ko pang umirap yung katabi niyang doktor at umiling. Oo. And this is Dr. Marco Mendez, kasi ni 9 inches. Napabaling din ang tingin ko sa kanya at nakatingin din ito sa akin. Ano bang problema ng isang ito? Bakit ganito siya makatingin? Wika ko sa aking sarili. Nice meeting you, Dr. Mendez. Nakangiti kong saad sa kanya at inilahad ko pa ang aking kamay para mawala naman ang aking pagkailang. Tinitigan niya muna ang kamay ko bago niya ito tinanggap. Tipid naman ako ngumiti sa kanya. Siya nga pala, Doktora Alcantara. Ako na lang ang kukuha ng pagkain mo. Masyado na rin kasi maraming tao. Sasagot pa sana ako nang bigla na lang siyang tumayo. Naiwan naman kaming dalawa ni Dr. Marco at tahimik lang siyang kumakain. Tinitigan ko naman siya. Hindi mapagkakaila na gwapo din ito. Nasa jeans na ata nila ang pagiging gwapo. Kaso ang pagkakaiba nga lang nila. Masyado itong seryoso at mukhang masungit. Samantalang si Dr. Miller naman. Nahinto lang ako sa aking pag-iisip nang magsalita si Dr. Marco. You're a pediatrician if I'm not mistaken? Yes. Paano ka nga pala nalipat dito? Nangailangan daw kasi ng pedya dito. Ilang doktor kasi ang nag-transfer sa ibang bansa. Bago pa makapagsalita si Dr. Marco ay dumating na si Dr. Jake, dala ang pagkain ko. Here, abot nito sa akin. Salamat. You're welcome, silly. I mean, Doktora Alcantara. Nagkatinginan naman silang dalawa na ikinataka ko. Ipinagkibit balikat ko na lang ito. Hindi nyo ata kasama si Dr. Miller. Nakalive si Mr. Kamote. Napaubo naman si Dr. Marco bago uminom ng tubig. Kamote? Taka kong tanong kay Dr. Jake. Pwede ba, Jake? Babae yan. May diing bulong ni Doc Marco bago sumandal sa kanyang upuan at humalukip-kip. Sinabihan na nga ni Doktora si Wal na 9 inches eh. Ako naman ang muntik ng masamid dahil sa sinabi ni Dr. Jake at pinanlakihan ko pa ito ng mata. Did you see it? Ha? Hindi, maraing tanggi ko. So why did you call him 9 inches? Nakangising baling sa akin ni Doc Jake. Natameme naman ako at hindi makasagot. Anong sasabihin ko? Na nakita kong bumakat yung ano niya? Bakit ba kasi iyon ang lumabas sa bibig ko?
Napakagat-labi na lang ako dahil sa hiya. Don't worry, Doktora Alcantara. Marami na ring nakakita nun. Napaubo ako at napainom bigla ng tubig sa sinabi niyang iyon. Jake, iyang bibig mo naman. Isi-surgery ko na yang bibig mo eh. Don't mind him, Doktora Alcantara. Mabait naman to, pervert lang. Sino Marco? Ako? Si walang yon. Napakurap-kurap na lang ako sa kanila habang pinagmamasdan sila. Hindi ako makapaniwalang doktor ang mga ito. Baby, ito na ba ang tamang oras para mag-move on ako sa'yo? Hawak ko ang litrato naming dalawa noong kasal namin. Mas lalo ko lang pinahihirapan ang sarili ko dahil hanggang ngayon hindi pa rin kita maalis sa isip ko. Lalo na noong nakita ko si Doktora Alcantara na kamukhang-kamukha mo. There is something in her na hindi ko maipaliwanag. Please baby, give me a sign kung siya ang pinadala mo dahil sa tuwing nakikita ko siya, ikaw ang nakikita ko. I want to ignore it but I can't help it. Napabuga na lang ako sa hangin at mariing pumikit habang nakasandal ako sa headboard ng aking kama. Nag-file muna ako ng ilang araw na leave dahil habang nakikita ko si Doktora Alcantara, lalong bumibigat ang dibdib ko. Pakiramdam ko parang nabuhay ang asawa ko sa katauhan niya. Ini-stalk ko din siya sa kanyang social media account pero wala akong makalap na impormasyon tungkol sa pagkatao niya. Celestine is Celestine at bago pa ako mabaliw ay puputulin ko na kaagad kung ano man itong naiisip ko. This is not right. Kung siya man ang ibinigay ni Celestine para sa akin at kamukha pa niya, ay ako na mismo ang iiwas dahil ayokong mahulog sa kanya dahil sa kamukha niya ang asawa ko. At isa pa, ikakasal na siya kay Christoph. Ilang linggo din akong nakabakasyon ay naisipan ko namang pumunta muna sa bahay nila mama para dalawin. Hindi pa ako nakakapasok ng bahay ay nabungaran ko na kaagad si mama. Bigla naman ako nitong sinalubong at mahigpit na niyakap. Si mama talaga, akala mo matagal tayong hindi nagkita. Nangingiti kong saad sa kanya nang kumalas na siya ng pagkakayakap sa akin. Paano ba naman kasi tawag ako ng tawag sa'yo, hindi mo sinasagot, tapos nakalive ka pala, hindi mo man lang ako pinuntahan dito. Singhal niya sa akin. Sorry na po ma, may inasikaso lang ako. Saka ito, dinalhan kita ng mango cake, alam kong paborito mo yan eh. Pampalubag-loob ba? Natawa na lang ako sa tinura ni mama na animoy batang nagtatampo. Siya nga pala anak, naikwento sa akin ni papa mo ang tungkol sa kamukha ni Celestine. Saglit akong hindi nakapagsalita at ngumiti lang sa kanya. Nothing to worry ma, kamukha lang siya ni Celestine sa unang tingin. Tinitigan lang niya ako at tinatansya kong nagsasabi ba ako ng totoo. Sige po, malilate na ako. Marami kaming pasyente ngayon eh. Dadalawin ko na lang ulit kayo. Humalik naman ako sa pisngi ni mama at lumabas na ng gate. Nasa sasakyan na ako at nagmamaneho na papunta sa ospital. Pero iniisip ko pa rin kung sakaling makita nila mama si Doktora Alcantara na kamukha ni Celestine. Ano rin kaya ang magiging reaksyon nila? Nasa parking lot na ako ng ospital at bababa na sana nang makita ko naman si Doktora Alcantara na kasama si Christoph. Magkahawak kamay pa silang pumasok sa loob ng ospital. Napasandal na lang ako sa aking kinauupuan habang pinagmamasdan sila sa malayo. My God, Wallace, what happened to you? Mahinang sabi ko na lang sa aking sarili. Hey Jake! Bungad ko sa kanya nang makapasok na ako sa opisina niya. Oh Wal, long time no see ah. Masayang bati rin niya sa akin. Naupo naman ako sa kanyang visitor's chair at siya sa kanyang swivel chair. Anong atin? Let's hang out. Wow, sa wakas nagyaya ka rin. Nagbalik ka na ba?
Biro nito sa akin. Sira, gusto ko lang magliwaliw. Bakit, may bago na ba? Anong bagong sinasabi mo? Alam mo, Wal, matagal na kitang kilala. Who is she? Walang bago, okay? Napag-isip ko rin na nasa puso ko na lang si Celestine and she will never came back. Alam mo, Wal, hindi naman namin inaalis sa'yo na wag mo nang alalahanin si Celestine or wag mo na siyang mahalin kasi wala na siya. Ang gusto lang namin, magpatuloy ka sa buhay mo at magpatuloy kang magmahal muli. At syempre, buhayin mo naman yung 9 inches mo, sayang eh. Tagal nang hindi nagagamit. Fuck you, Jake. Humagalpak naman siya ng tawa. So, okay ka na? Okay na naman ako, Jake. So, okay na rin na makikita mo si Celestine II? She is not Celestine, Jake. I know. Nangingiti niyang saad. But she looks like Celestine, Wal. At hindi rin imposibleng mahulog ang loob mo sa kanya kasi kamukha siya ng asawa mo. And that never happened. May Christoph na siya. Paano kung walang Christoph? Natigilan akong bigla sa sinabi ni Jake. Paano nga kung nagkataong wala siyang kasintahan? Posible rin bang magustuhan ko siya? Ayoko rin namang maging unfair dahil lang sa kamukha siya ng asawa ko. See? Tama ako. Wal, wag mo siyang gustuhin dahil sa kamukha niya si Celestine. Dahil kapag nahulog siya sa'yo, baka hindi mo siya kayang saluhin. Yeah, right. Kaya dapat ako na ang umiwas. Dahil baka dumating ang araw na imbes na si Doktora Alcantara ang nakikita ko, ay si Celestine ang nakikita ko sa kanya. Kalalabas lang namin ni Jake ng ospital at nasa parking lot na kami nang mabungaran ko si Doktora Alcantara kasama si Christoph. Masaya niya itong sinalubong at hinalikan sa kanyang pisngi. Napaiwas naman ako ng tingin dahil pakiramdam ko siya si Celestine na may ibang kasama. Sumandal naman ako sa passenger seat at pumikit dahil sa kotse na lang ako ni Jake sumabay. Buti pinayagan ka ng girlfriend mo magbar. Wika ko kay Jake nang nasa bar na kami. Syempre nakascore siya sa akin eh. Sabay lagok ng kanyang beer. Buti pinagtsatsagaan pa niya yung 4 inches mo. Nasa performance yan, Wal. Kaysa naman yang sayo, puro lumot na, hindi na nababanat. Ulol ka, Jake. Banat na banat to. Banat na banat ng palad mo kamo. Gusto mo ihampas ko tong bote sayo? Mayabang ka ngayon ha? Tinawanan lang ako ng loko. Wal, look at that girl. Turo niya sa akin sa babaeng nasa kabilang mesa. Maganda ito. Makinis ang balat. Balingkinitan ang katawan at malaki rin ang hinaharap. Nakatingin din ito sa aming pwesto. Kanina ka pa tinitingnan yan, mukhang type ka. Really? Uminom muna ako ng alak at muling tinitigan ang babaeng tinutukoy ni Jake. Pagkakataon mo nang magamit yang mahiwagang kamote mo, Wal. BI ka rin no? Tinutulungan na nga kita para magamit yan eh. Inirapan ko naman si Jake at nagpatuloy na lang ako sa pag-inom ng alak. Nagising ako na sapo ko ang aking ulo. Hindi ko alam kung nakailang bote ako ng alak kagabi. Wala rin akong matandaan kung paano ako nakauwi. Bumangon ako at naupo sa gilid ng kama. Napansin ko na wala na akong damit pang itaas. Tiningnan ko naman ang pang-ibaba ko. Ganoon na lang ang gulat ko nang makita na wala rin akong suot kahit ano. Fuck, mahinang mura ko. Nilibot ko ng aking paningin ang kabuuan ng kwarto. Doon ko napagtanto na hindi ito ang kwarto ko. Kwarto ito ng babae dahil puro pang babae ang nakikita kong gamit sa loob ng kwarto. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto at nanlaki ang aking mga mata nang makilala ito. Ikaw? Yes, ako nga. Lumapit pa ito sa akin at umupo sa aking tabi. Paano ako napunta rito?
lasing ka nga talaga. Natatawang turan niya. Nilapitan mo ko kagabi tapos niyaya mo ko lumabas. Kaso nga lasing ka na saka iniwan ka na rin ng kasama mo. Hindi ko naman alam kung saan ka iuuwi kaya dinala na lang kita rito sa bahay ko. Napabuntong hininga na lang ako at muli siyang binalingan. May ano ba? You know? Ta kanyang akong tinitigan at pagkuhay ngumiti, nawari ko alam niya ang ibig kong sabihin. Kung may nangyari? Nahihiya naman akong tumango. Actually wala. Ayoko samantalahin ang pagkalasing mo. Baka kasuhan mo pa ako ng rape eh. Natatawa niyang turan. I'm sorry, pati ikaw naabala ko. It's okay, basta tuparin mo na lang yung sinabi mo kagabi. Ngumiti na lang ako sa kanya saka tumango. Bago ako umalis ay pinakain niya muna ako at hinatid sa bar dahil iniwan ko muna roon ang aking sasakyan. Salamat ha, babawi na lang ako sayo. Sure, aantayin ko yan. Ngumiti naman ako saka bumaba na ng kanyang sasakyan. Nang nasa loob na ako ng aking sasakyan ay naalala ko naman na hindi ko pala naitanong ang pangalan niya. Hindi na naman importante yon, magkikita pa naman siguro kami. Naglalakad na ako sa loob ng ospital nang makasalubong ko naman si Christoph at Doktora Alcantara, kaya naman napahinto ako. Dr. Miller, masayang bati sa akin ni Christoph, samantalang ako ay nakatitig naman sa kanyang kasintahan. By the way, this is my girlfriend, Doktora Luis Alcantara. Siya yung kinukwento ko. Hi, I'm Dr. Wallace Miller. Inilahad ko naman sa kanya ang aking kamay at tinanggap naman niya. Doktora Alcantara. Nice meeting you, Doktora Alcantara. Me too. Tipid niyang sagot. Sige Christoph, mauuna na ako ah. Marami pa kasi akong gagawin eh. Sige Dr. Miller, aalis na rin naman ako. Hinatid ko lang itong si Luis. Tumalikod na ako kaagad at hindi na muling sinulyapan pa si Doktora Alcantara. Ngayon pa lang ay kailangan ko na siyang iwasan. Hindi na dapat nagkukross ang landas namin. Mukhang kailangan kong ipadlock itong puso ko para hindi na siya makapasok. Anong nangyari kay Dr. Miller? Parang may kakaiba sa kanya. Parang wala ata siya sa mood ngayon. Sabi ko sa aking sarili. Dr. Alcantara, napapitlag ako nang tawagin ako ng nurse na nakadungaw sa may pintuan ng aking opisina. Hindi ko alam na malalim na pala ang iniisip ko. Yes? Hindi po ba kayo manananghalian? Tumingin naman ako sa relo kong pambisig. Pasado 12:00 na pala. Sige, bababa na rin ako. Aayusin ko lang itong gamit ko. Sige po, doktora. Bago ako lumabas ay inayos ko muna ang aking mga nakakalat na papel sa ibabaw ng aking lamesa bago lumabas ng aking opisina. Malapit na ako sa kantin ng ospital nang mahagip naman ng aking mata si Dr. Miller at may kasama itong nurse. Nakaakbay pa ito dito at masayang nagtatawanan. Tis, makatawa wagas ah. Happy ka ha? Nasabi ko na lang sa aking sarili sabay irap at dire-diretsong pumunta na sa kantin. Wallace POV. Bakit hindi ka pa pala nagkaka-girlfriend, Dr. Wallace? Ang dami-daming nagkakandara pa sa'yo ritong mga nurse at doktor. Mamili ka lang sa kanila. Natawa naman ako sa tinura ni Nurse Yvette. Inakbayan ko naman ito sa kabumulong. Hindi ko kasi sila pwedeng ikama. Nanlaki naman ang kanyang mga mata nang titigan ako. Ikaw talaga, Dr. Wallace ha? Tumawa naman ako ng malakas. Kasi baka umayaw kaagad sila. Alam mo na baka hindi magkasya. Kita ko naman sa kanya ang pamumula ng kanyang pisngi. Joke lang, baka isipin mo napakabastos ko naman. Matagal na naming alam yan, Dr. Wallace. Umikot pa ang kanyang mga mata na ikinangiti ko. Hindi mo pa rin ba siya makalimutan, Dr. Wallace?
Napahinto naman ako sa aming paglalakad at hinarap siya. Lagi naman siyang nandito sa puso ko. Paano ko siya makakalimutan? Saka itong puso ko, ready na sana kaya lang it's complicated. Natawa na lang din siya sa aking sinabi. Matagal ko na rin hinanda itong puso ko, magmahal ulit kaya lang habang naiisip ko si Celestine, parang may kung anong pumipigil dito hanggang sa makita ko si Luis. Mas lalo tuloy naging komplikado ang nararamdaman ko. Dr. Miller, may bisita po kayo. Wika sa akin ng aking sekretarya nang makapasok siya sa loob ng aking opisina. Sino raw? Miss Shania raw po. Shania? Takang tanong ko. Opo, Doc. Sige, papasukin mo. Wika ko habang nakatutok pa rin ako sa aking laptop. Hi, Dr. Miller. Nag-angat lang ako ng tingin nang magsalita siya. Napatayo akong bigla at gulat siyang tinitigan. Oh, hi. How did you know that I was working here? Sa ID mo. Pasensya na kung kinalikot ko ang gamit mo. Hinahanap ko kasi address mo kung saan ka nakatira. It's okay, upo ka muna. Salamat. Ano nga palang sadya mo rito? Yayayain sana kitang mag-date. Napamaang naman ako sa kanya at napatulala. Ha? Remember may utang ka pa sa akin. Yun ba? Sige, kailan? Nakangiti kong saad sa kanya. If you're free today, why don't we go out later? Saglit muna akong nag-isip saka siya muling binalingan. Okay, just give me your number and I'll call you later. Sure. Isinulat naman niya sa papel ang kanyang numero sa kanya ibinigay sa akin. Make sure na tatawagan mo ko kung hindi, gagahasain kita dito. Napaubo naman ako at ininom ang bottled water na nasa gilid ng aking mesa. Joke lang, Dr. Wallace Miller. Sabay ngisi pa nito sa akin. Don't worry, I'll call you later. Tumayo na siya at bago pa siya makalapit sa may pintuan ay lumingon pa itong muli sa akin. Bye, my future boyfriend. Nanlaki naman ang aking mata at hindi makapagsalita. Nakaalis na siya ngunit ako ay sadyang tulala pa rin. Kasalanan ito ni Jake Kung hindi sana niya ako pinagtulakan sa babaeng yun, hindi ako mamomroblema. Alam kong hindi pa ito natatapos. May darating pang kasunod ang pagyaya niya. Pupunta sana ako sa OR dahil may nakaschedule akong surgery ngayon nang makita ko si Dr. Alcantara na may kausap na batang lalaki sa labas ng ER at umiiyak. Huminto muna ako saglit at pinagmasdan sila. Kita ko sa mata ng batang lalaki ang lungkot kaya niyakap niya ito. Huwag ka nang malungkot, magiging okay din ang mama mo. Basta samahan mo lang ng dasal. Narinig kong wika niya sa bata. Paano po kung hindi na siya gumaling? Paano na ako? Maiiwan akong mag-isa. Kita ko sa mukha ni Dr. Alcantara ang lungkot sa kanyang mukha. At pati ako ay nalungkot sa nakikita sa kanya. Don't worry, magagaling ang mga doktor dito. Pagagalingin nila ang mama mo. Salamat po, Doktora Ganda. Nangiti naman ako sa sinabi ng batang lalaki sa kanya at mas lalo pang nagwala ang puso ko nang makita ko kung paano siya ngumiti. Oh, fuck, Wallace. Maghunos dili ka. Kung ano man yang nararamdaman mo, hindi mo pwedeng maramdaman sa kanya yan. Sigaw ng aking isip. Bago pa ako makaalis sa lugar na yon ay narinig ko pa ulit silang nag-usap. Kayo po, doktora, nasaan po ang mama nyo? Napansin ko namang natigilan siya at pilit na ngumiti sa bata. Wala na siya nasa heaven na siya. Kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata nang sabihin niya yon. Nagtagal pa ako ng ilang segundo at nagpasya na rin akong umalis at dumiretso na sa OR.
7:00 na ako natapos sa duty ko at kasalukuyang nag-aayos na ng aking gamit nang makita ko ang isang papel na may numero ni Shania. Oo nga pala, may usapan nga pala kami, nasabi ko sa aking sarili. Bumuntong hininga muna ako at saka dinayal ang kanyang numero. Hello, sagot niya sa kabilang linya. Hello Shania, it's me, Wallis. Oh, hi. Akala ko hindi mo na ako tatawagan eh. I'm sorry, now lang natapos ang duty ko eh. Okay lang, basta ikaw. So, saan tayo mag-meet? Ikaw na ang bahala kung saan mo gusto. Ako ang bahala? Yes. Saglit mo na siyang hindi nagsalita. Kung sa hotel? What? Sigaw ko habang hinihilot ang aking sintido. Narinig ko pa siyang tumawa ng mahina. Hindi ba sabi mo ako ang bahala? Oo nga, pero bakit doon? I'm just kidding, okay? Let's meet malapit dyan sa ospital. May restaurant akong nakita na bagong bukas. I'll be there in 15 minutes. Alright, I'll fix some things here in my office. Pupunta na rin ako dyan. Okay, see you later, honey. Napabuntong hininga na lang ako saka binaba na ang tawag. Pagkapasok ko ng restaurant ay nakita ko siya kaagad at kinawayan naman ako nito. Kanina ka pa? Tanong ko sa kanya nang makaupo na ako sa kanyang harapan. Hindi naman, kararating ko lang din. Okay, let's order. What do you want to eat? You, ha? Gulat ko siyang tinitigan habang hawak ko ang menu. I mean ikaw, anong gusto mong kainin? Kasi ako kahit ano. Okay, ako na lang ang o-order para sa atin. Sure. Nang dumating na ang order namin ay tahimik lang din kaming kumakain. Maya-maya ay siya na rin ang bumasag ng katahimikan. So, may girlfriend ka na? Wala, tipid kong sagot. Sa gwapo mong yan, wala kang girlfriend? Hindi naman porket gwapo, kailangan may girlfriend na. Bakit ikaw may boyfriend ka na? Wala rin. Kita mo na? Ikaw nga maganda pero wala ring boyfriend. Biro ko naman sa kanya. Di tayo na lang dalawa. Muntik pa akong masamid sa kanyang sinabi. Are you serious? Oo naman, sa kabagay naman tayo ah. Napamaang ako sa kanyang sinabi. Kung fling lang, walang problema sa akin. Total, ganun naman ako dati. Kaso hindi ko na siya kayang gawin. At never na ako manloloko ng babae. Baka kasi isang araw muli akong magmahal at mawala na naman siya sa aking muli. Marami namang lalaki riyan, bakit ako pa? Wika ko sa kanya habang umiinom ng wine. Kasi na love at first sight ako sa'yo. Ngumiti lang ako sa kanya ng pilit. Bigla kong naalala si Celestine. Ganoon din ang naramdaman ko sa kanya noong una ko siyang makita. Kaya hindi ko rin masisi si Shania kung ayun din ang naramdaman niya sa akin. O bakit hindi ka makapagsalita dyan? Ano bang nagustuhan mo sa akin? Gwapo ka kasi at saka alam mo na mahilig ako sa malaki. Namilog pa ang aking mga mata at malakas na napabugas sa hangin. Oo nga pala, wala akong saplot noong nagising ako sa bahay niya at malamang nakita na niya ang hindi dapat niya makita. So, nakita mo talaga? Tipid niyang sagot habang nakatitig sa akin. Bakit mo ba kasi ako hinubaran? Hindi kita hinubaran, no? Ikaw kaya naghubad sa sarili mo. Ako? Oo, ikaw nga. Akala mo siguro nasa sarili mong bahay ka. I'm sorry, wala kasi akong maalala. Wala ka talagang maaalala kasi lasing na lasing ka. Pero in fairness kahit lasing ka, tayong-tayo. Napaubo naman ako ng malakas at uminom ng tubig. Tumingin pa ako sa aming paligid kung may nakarinig sa kanyang sinabi. Mabuti na lamang kakaunti pa lang ang taong kumakain sa restaurant.
tinignan mo talaga ah. Hindi ko naman sinasadya makita. Napaira pa ito sa kamuling sumubo ng kanyang pagkain. Napailing na lang ako dahil masyadong bulgar ang babaeng ito. Nang matapos na kami kumain ay nagyaya na rin akong umuwi. Nauna nang lumabas si Shania ng restaurant. Hindi pa ako nakakalabas sa may pintuan ay nakita ko naman sa di kalayo ang pwesto si Doktora Alcantara kasama ang fiancé niyang si Christoph. Kita ko sa mukha niya ang saya habang kasama niya si Christoph. Hindi ko malaman ang pakiramdam ko ngayon sa tuwing nakikita ko siya. Hinawakan ko ang aking puso. No, this is not right. Kamukha lang niya si Celestine kaya ko nararamdaman ito. Napailing na lang ako at tuluyan ng lumabas ng restaurant. Alam mo, mas lalo kang gumaganda kapag lagi kang nakangiti. Saad sa akin ni Christoph. Ibig mong sabihin pangit ako kapag hindi nakangiti? Hindi naman syempre, maganda ka pa rin. Ay sus, bolero ka talaga. Sana ako ang rason kung bakit ka masaya. Seryoso niyang turan. Christoph, masaya ako kapag kasama ka. Ikaw ang nagpapasaya sa akin, tandaan mo yan. Ngumiti siya sa akin pero halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Sana Luis, dumating na ang araw na masabi mo sa akin na ako ang gusto mo makasama habang buhay at masabi mo rin sa akin na mahal mo ako. Napayuko na lang ako at muli siyang tinitigan at kinuha ang isang kamay niya na nakapatong sa lamesa. Hindi ba sabi ko naman sa'yo na I will do my very best para matutunan kang mahalin? Maghihintay ako, Luis, kahit ilang taon pa. Mahal na mahal kita at gagawin ko ang lahat, maging masaya ka lang. Hinalikan niya naman ang kamay ko at marahang hinaplos. Pagkatapos naming kumain ay hinatid niya muna ako sa bahay. Naabutan ko pa si Mamo Josa at Mamo Edna na nanonood ng TV. Hi mga mamo! Hinalikan ko naman sila sa kanilang pisngi at umupo sa gitna nila. Kumain ka na ba anak? Saad sa akin ni Mamo Josa habang nakatutok sa kanilang pinapanood. Opo mamo, kumain kami sa labas ni Christoph. Kumusta na nga pala anak iyong sinasabi mong doktor na binubisit ka? Ano, inaasar ka pa ba? Si Mamo Edna naman ang nagtanong. Hindi ko na siya masyadong nakikita mamo eh. Bakit parang ang lungkot mo yata? Hindi mas okay nga yun, at least natatahimik ang buhay ko. Anak, ingatan mo lang yang puso mo Baka kasi hindi mo namamalayan na may tao ka palang nasasaktan. Natigilan naman ako sa sinabi ni Mamo Josa at napatitig pa sa kanya. Ano po bang sinasabi niyo mamo? Napaiwas naman ako at binaling ang tingin sa pinapanood nila. Pinapaalalahanan ka lang namin ni Mamo Josa mo anak. Baka kasi sa iba mo maibigay yung puso mo, tapos may isang tao naman na umaasa sa pagmamahal mo. Mamo, hindi naman po mangyayari yon. Saka si Christoph ang lagi kong kasama at matagal ko na rin namang kilala. Anak, hindi sa tagal ng pagkakakilala yan. Pag once na tumibok na ang puso mo, doon mo lang malalaman at hindi mo na mapipigilan yan. Malalim na sa gabi pero hindi pa rin ako makatulog. Iniisip ko yung mga sinabi sa akin nila mamo. Paano nga kaya kung hindi ko maibigay ang pagmamahal na inaasam ni Christoph? Napabangon naman ako at tumayo sa tapat ng aking malaking bintana. Binuksan ko ito at niyakap ang aking sarili dahil sa lamig ng hangin na dumapo sa aking balat. Napapikit ako, ngunit sa aking pagpikit ay mukha ni Dr. Miller ang aking nakita. Napadilat akong bigla at napahawak sa aking puso. No, I must be crazy. Hindi ako magkakagusto sa isang katulad niya, sabi ko sa aking sarili. Tinapik-tapik ko pa ang aking pisngi para magising sa katotohanan. I will never ever fall in love with him.
Christoph is way much better than Dr. Antipatico. Pagkasabi kong iyon ay mabilis na akong humiga sa aking kama at mariing pumikit. Talaga bawal? Gulat na sambit sa akin ni Jake. Umagang umaga, naririto si Jake sa aking kondo dahil wala rin naman siyang clinic ngayon kapag araw ng linggo. Samantalang ako kailangan pumasok sa ospital dahil marami akong pasyente kahit na weekends. Kasalanan mo to eh. Singhal ko naman sa kanya habang nagtitimpla ako ng kape. Nakasandal naman siya sa ref at pinapanood lang ako sa ginagawa ko. Alam mo Wal, pagkakataon mo na yun, saka dati-rati naman gamit na gamit yang kamote mo. Halos mapudpud na nga yan kakabira mo. Gusto mong mabuhusan ng mainit na kape? Natawa lang siya sa banta ko. Ano lang nangyari? Wala. Tipid kong sagot sa kanya at nagtungo ako sa sala at siya naman ay nakasunod lang. Hindi ba mahilig ka sa malalaki ang yoga? Sinamaan ko naman siya ng tingin bago humigop ng kape. I don't like her. Sinong like mo? Si Doktora Alcantara? Natahimik lang ako at napaiwas ng tingin sa kanya. Wal, hindi siya si Celestine. I know, Jake. I know. Sa nakikita ko sa'yo, mukhang nahuhumaling ka na sa doktora na yan eh. Hindi yun, okay? Gusto ko lang talaga malaman kung sino talaga siya. Pagsisinungaling ko sa kanya. Ang totoo niyan, may kung ano na akong nararamdaman para kay Doktora Alcantara. Sumandal naman si Jake sa sofa at tinitigan ako ng makahulugan. What look is that for? Wal, like what I've told you before, wag kang mai-inlove sa kanya kung si Celestine lang naman ang nakikita mo sa kanya. At isa pa, may boyfriend na siya na fiancé na niya ngayon. Tumayo na si Jake at marahang tinapik ang aking balikat bago lumabas ng aking kondo. Totoo nga na si Celestine ang nakikita ko sa kanya, pero bakit iba ang nararamdaman ko? Tulad ito ng nararamdaman ko noon kay Celestine. Tumayo ako at mariing sinabunutan ang aking buhok. Nababaliw na ata ako. Bakit ba kasi kailangan kong maramdaman ito? Wika ko sa aking sarili. Napabuga ako ng malakas sa hangin at hinilot ang aking sentido. Tanghali na ako pumasok sa ospital dahil medyo sumama rin ang aking pakiramdam. Nasa 15th floor pa lang ang elevator kaya sumandal muna ako sa pader at inilagay ang aking dalawang kamay sa bulsa ng aking pantalon. Yumuko muna ako at pumikit sandali. Ang init ng pakiramdam ko, pero hindi ko na lang ito pinansin. Nang marinig ko na ang tunog ng elevator, hudyat na nasa tamang palapag na ay saka lamang ako dumilat. Napansin ko naman si Doktora Alcantara na papalabas na ng elevator at taka ako nitong tinitigan. Ngunit hindi ko na lamang ito pinansin at dire-diretso akong pumasok sa loob. Medyo masama rin kasi ang pakiramdam ko at paniguradong tatarayan na naman niya ako sa oras na pansinin ko siya. Nang makapasok na ako sa loob ng aking opisina ay mabilis akong nahiga sa sofa at pinag-cross ko ang aking mga braso. Hinayaan ko na lang muna ang sarili kong matulog at mamaya na lang din ako magra-rounds para bisitahin ang mga pasyente ko. Tulala ako habang papunta sa kantin para bumili ng maiinom. Naiisip ko si Dr. Antipatico. Bakit kaya ganon ang itsura niya? Bakit ang putla-putla niya? May sakit kaya siya? Bulong ko sa aking sarili. Teka nga muna, bakit ko ba siya inaalala? Ano naman kung may sakit siya? At isa pa, doktor siya, kaya naman niya alagaan ang sarili niya. Papasok na sana ako ng kantin nang biglang tumunog ang cellphone ko. Tinignan ko kung sino ang tumatawag at napaerap na lang ako at pagkuhay sinagot ko na rin dahil hindi ako titigilan ng babaeng ito. Kilala ko siya kapag bigla-bigla na lang siyang tumatawag. Panigurado may nabiktima na naman ito. O bakit?
Bungad ko sa kanya pagkasagot ko ng telepono. Grabe ka naman, Lu. Hindi mo ba ako na-miss? Paano kita mamimiss? Tumatawag ka lang naman sa akin kapag may bago kang jowa o di kaya heartbroken. Huwag ka nang magtampo, okay? Nandito na ako ngayon sa Pilipinas. Tili nito sa kabilang linya. Nanlaki naman ang mata ko dahil sa excitement. Talaga ba siya? Hindi ka nagbibiro? Kailan pa? Noong last week pa. Pumunta muna ako sa Bataan para dalawin sina Lola bago ako dumiretso rito sa Manila. Nakakainis ka naman. Bakit ngayon ka lang tumawag sa akin? E di sana nasundo kita. May pagtatampong turan ko sa kanya. Sorry na po, Doktora Luis Alcantara. Natawa na lang ako sa kanya. Kailan mo naman balak magpakita sa akin? Kailan ka ba pwede? Saka isa pa, tumawag ako sa pinagtatrabahoan mong ospital. Wala ka na raw doon. Wala na talaga ako ron kasi nilipat nila ako rito sa Southville Hospital. Talaga ba? Sigaw niya sa kabilang linya. Oo no, 1 buwan mahigit na. Saka bakit parang nagulat ka? Magkita tayo mamaya. May ikikwento ako sa'yo. Hay nako, mukhang alam ko na yan. Basta tatawagan kita mamaya, okay? Love you, Lu. Matapos naming mag-usap ay naiiling naman ako dahil mukhang excited ang kaibigan kong si Shasha. Bago ako umuwi ay tinawagan ko naman si Christoph na wag mo na akong sunduin dahil magkikita kami ngayon ni Shasha. Nasa ground floor na ako nang mamataan ko si Dr. Miller na parang may iniinda. Pinagmasdan ko naman siya. Maputla siya at halatang may sakit. Lalapitan ko sana siya kaya lang nakasakay na siya sa elevator. Nag-isip muna ako kung susundan ko siya o hahayaan na lang. Sundan ko kaya? Nakakaawa naman eh. Ay, wag na lang. Doktor siya kaya naman niya sarili niya. Hindi pa ako nakakalayo nang bigla akong huminto at bumalik. Pinindot ko naman ang elevator pataas para puntahan ang opisina ni Dr. Miller. Ipagtatanong ko na lang kung saan ang opisina niya. Nang makarating na ako sa 18th floor ay pinagtanong ko na lang kung saan ang opisina ni Dr. Miller sa nurse station. Excuse me, nurse, saan po ang opisina ni Dr. Miller? Nagulat pa ang isang nurse sa akin na tila nakakita ng multo. Si Celestine? Ay, hindi po Celestine ang pangalan ko. Doktor din po ako dito. Ako nga pala si Doktora Luis Alcantara. Nakangiti kong sambit sa kanya. Oh my God! Napatuto pa siya ng bibig at nanlaki ang mga mata. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Nasa bandang kakaliwa po ang opisina niya. Nauutal niyang wika sa akin na kinataka ko at hindi pa rin inaalis ang pagkakatitig sa akin. Sige, salamat. Nagtungo na kaagad ako sa opisina ni Dr. Miller. Bago ako kumatok ay huminga muna ako ng malalim. Kumatok naman ako ng 3 beses, ngunit wala pa ring sumasagot. Kaya kumatok ulit ako. Pasok. Mahina niyang sagot na halata sa boses niya na meron talaga siyang sakit. Dahan-dahan ko namang binuksan ang pinto at nakita ko siya sa kanyang mahabang sofa na nakaupo. Nakasandal ang kanyang likod at nakapikit. Unti-unti naman akong lumapit sa kanya at pansin ko ang maputla niyang mga labi. Bigla naman akong naawa sa nakita kong itsura niya. At mas lalo akong nahabag nang maalala ko na wala na nga pala siyang asawa na dapat ay nag-aalaga sa kanya. Nagulat naman ako nang bigla siyang umubo ng bahagya, ngunit nanatili pa ring nakapikit ang kanyang mga mata. Marahan akong lumapit sa kanya para hawakan sana ang noo niya, ngunit hindi pa lumalapat ang palad ko, ay unti-unti naman siyang dumilat kaya nanatiling nasa ere ang aking kamay at gulat siyang tinitigan. I'm sorry. Ibababa ko na sana ang aking kamay nang bigla niya itong hawakan at hinila pa niya ako palapit sa kanya.
Kaya naman napadagan ako sa malapad niyang dibdib. Ano bang ginagawa mo? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Ako dapat ang magtanong sa'yo niyan. Anong ginagawa mo dito? Paos niyang tanong sa akin. Malamlam ang mga mata niya at malalim ang kanyang paghinga na parang pinipilit lang ang kanyang sarili. Nakita kasi kita kanina. Napansin ko kasing may sakit ka kaya ano, nag-aalala ka sa akin? Napamulagat naman ako at hindi makapagsalita. Tatayo na sana ako ngunit mabilis ang kanyang pagkilos. Bigla ako nitong inihiga sa sofa niya at siya'y nakapaibabaw sa akin. Ramdam ko naman ang mabilis na pagtibok ng aking puso na hindi ko naranasan kahit kay Christoph. Hindi ito maaaring mangyari. Kay Christoph ko dapat maramdaman ito at hindi sa lalaking ito. Ramdam ko rin ang init na kanyang katawan dahil sa sakit nito. Napakagatlabi na lang ako dahil sa klase ng mga titig niya. Stop doing that. Ha? Stop biting your lips. I don't want to see you doing that again. Matapos niyang sabihin yon ay saka lamang siya umalis sa aking ibabaw at mabilis naman akong umayos ng pagkakaupo. Kaya pala ako nandito dahil nakita kong hindi maganda ang pakiramdam mo. Nautal kong saad sa kanya nang hindi man lang siya tinitignan. And then, gusto ko lang ibigay sa iyo tong gamot. Sabay abot ko sa kanya na nakasupot na gamot. Matagal niya akong tinitigan at nang hindi niya ito kinukuha ay ipinatong ko na lang sa kanyang center table. Doktor ka pero hindi mo kayang gamutin ang sarili mo. Nasabi ko na lang at tumayo na ko para lumabas na sana ng opisina niya. Why are you doing this? Napahinto ako at muli siyang tinitigan. Ito ang pinakaayaw kong maramdaman na hindi ko dapat maramdaman sa iba. Napalunok muna ako bago muling nagsalita. Concern lang ako, that's it. Tumango lamang siya at napaiwas ng tingin. Sige, aalis na ako. Nakahawak pa lang ako sa seradora nang muli niya akong tawagin, dahilan para mapalingon ako. Doktora Luis Alcantara, please don't do that again what you did earlier. Nagtaka naman ako dahil hindi ko alam kung ano ang nagawa ko. Nagagalit ba siya dahil pinuntahan ko siya? Bulong ko na lang sa aking sarili. Sorry, I won't do that again. Sabay labas ko sa kanyang opisina. Napasandal naman ako sa kanyang pintuan nang makalabas na ako at bumuntong hininga. Napatapik ako sa aking noo at napakagatlabi. Kung alam ko lang na hindi niya pala gusto yung ginawa ko, di sana hindi ko na lang siya pinuntahan at dinalhan ng gamot. Doktor pa naman siya pero sakit niya hindi niya kayang gamutin. Ako na nga tong concern tapos parang nagalit pa yata. Sabi ko sa aking sarili at padabog na umalis sa lugar na yon. Nagkita na lang kami ni Shasha sa restaurant malapit sa ospital. Panay naman ang kwento niya pero ang atensyon ko ay wala sa pinag-uusapan namin. Nakatulala lang ako sa kanya at panay tango lang ang sinasagot ko. Hoy Lu, ayos ka lang ba talaga? Tanong sa akin ni Shasha nang mapansin niyang wala ako sa sarili. Ayos lang ako, pagsisinungaling ko. Kanina pa kasi ako kwento ng kwento rito parang hindi ka naman nakikinig. May problema ba kayo ni Christoph? Wala napagod lang ako kanina. So, kumusta ka naman? Pag-iiba ko ng usapan. Ito na nga Lu, may nakilala akong Fafa Balls. Ang gwapo Lu. Tili niya at kulang na lang ay lumabas ang utak niya kakatili. Sino naman yan? Hindi ka ba nagsasawa sa kakapalit ng lalaki? Iba ito Lu. I think siya na ang dawan ko. Masayang kwento naman niya. Ganito siya kapag in love. Sanay na rin naman ako sa papalit-palit niya ng boyfriend. Ang kaibahan nga lang, siya ang iniiwan at hindi ko rin naman siya masisisi. Naghahanap lang siya ng lalaking magsiseryoso sa kanya. Sa kasamaang palad ay ni isa walang sumeryoso sa kanya.
Matagal na rin naman kami magkaibigan at masasabi kong isa siyang tunay na kaibigan kahit na may pagka-liberated ang isang ito. Halos magkapatid na ang turingan namin dahil pareho na kaming walang mga magulang. Maaga siyang naulila dahil namatay ang mga magulang niya sa isang aksidente, kaya mga lolo at lola na lang niya ang nagpalaki sa kanya. 2 taon kaming hindi nagkita dahil kinailangan niyang pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. Paano mo nasabing iba? Kakakilala mo pa lang yata sa kanya. Oo nga, pero iba ang pakiramdam ko sa kanya, Lu. Napairap naman ako at napatango na lang sa kanya. Ang gwapo niya talaga. Ang mga mata kumikinang kapag tinitignan mo siya at ang lapad ng dibdib. At isa pa, mukhang ang sarap halikan ng mapupula niyang mga labi. Bigla ko namang na-imagine si Dr. Miller base sa kwento ni Shasha. Malapad din ang dibdib at mapupula ang mga labi. I shook my head when I remember what he did earlier. Saan mo naman siya nakilala? Sa bar, sagot niya at sumipsip ng kanyang juice. Sa bar? Baka naman kolbo yan ha? Hoy, hindi no, saka professional kaya siya. Actually, doon nga rin siya nagtatrabaho sa ospital na pinapasokan mo. Talaga? Napataas ang isang kilay ko at iniisip kung sino ang taong iyon. Yes, kapag nagkita ulit kami, ipapakilala ko siya sa'yo. Naiiling na lang ako sa kanya. Pagkapasok ko sa aking condo unit ay naabutan ko si mama na nakaupo sa sofa at halatang hinihintay akong dumating. Anak, mabuti at dumating ka na. Sinalubong naman niya ako at niyakap. Teka lang Walis, mainit ka. Nilalagnat ka anak. Ma, konting pahinga lang ito. Magiging maayos din ako. Umupo naman ako sa sofa at tumabi naman sa akin si mama. Ikaw talagang bata ka. Naturingan kang doktor pero hindi mo kayang gamutin yung sarili mo. Natigilan naman ako sa sinabi ni mama at naalala ang sinabi ni Luis. Napangiti naman ako nang maalala ang binigay niyang gamot. Ma, pakikuha na lang po yung gamot sa bag ko. Kinuha naman ni mama at binigay sa akin ang supot na may lamang gamot. Kaagad ko naman itong ininom. Kumusta ang pakiramdam mo anak? Okay na naman po ako ma, konting pahinga lang to. Anak, huwag mo namang puwersahin yung katawan mo. Kita mo nagkakasakit ka na. Sermon sa akin ni mama. Ma, ano yun anak? Tumitig naman ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. I think I'm going crazy ma. Tila may pagtataka akong tinitigan ni mama. What do you mean, iho? I already moved on over Celestine and the problem is this. Sabay turo ko sa aking puso. I don't know how to explain it to you ma'am pero nasasaktan ako ngayon sa tuwing makikita ko siya. I know that this is not right to feel this pero nakikita ko sa kanya ang asawa ko ma. Iho, kung nakikita mo lang sa kanya ang katauhan ng asawa mo, huwag mo siyang mahalin dahil doon. Your dad told me, iho. Naka-move on ka na nga kay Celestine pero kinukulong mo pa rin siya dyan sa puso mo. Mahalin mo siya bilang siya anak. Huwag mo siyang mahalin dahil kamukha siya ni Celestine. Mahabang litanya sa akin ni mama. How can I love other woman if even now Celestine is still in my heart? Good morning, Dr. Miller. Masayang bati sa akin ng mga nurse na nakakasalubong ko at ngiti lang ang tanging tugon ko sa kanila. Pipindutin ko na sana ang button ng elevator nang mapansin si Dr. Alcantara sa kabilang elevator na nakasandal sa gilid ng pader, patagilid at nakapikit. Dahan-dahan ko naman itong nilapitan at pinagmasdan. Dumako ang tingin ko sa kanyang mapupulang labi at napalunok akong bigla. Aalis na sana ako nang marinig ko siyang magsalita. Nakakainis naman. Mahina pero sapat lang para marinig ko. Nanatili pa rin siyang nakapikit na animoy na nanaginip ito. Nakakainis siya.
Antipatiko talaga. Napaisip naman akong bigla kung ako ba ang sinasabihan nito. Saktong pagkatalikod ko sa kanya ay muli na naman siyang nagsalita. Bakit ba simula nang dumating ako rito, nagulo na ang buhay ko dahil sa kanya? Natigilan naman ako at biglang kumalabog ang puso ko sa sinabi niya. Kung hindi ako nagkakamali, ako ang tinutukoy niya. Si Dr. Miller, aka Dr. Antipatiko. Hindi ko talaga siya gusto pero iba naman ang sinasabi ng puso ko. Tis. Ginulo pa niya ang kanyang buhok at unti-unting dumilat. Napamaang siya bigla nang masilayan niya ako sa kanyang harapan at seryosong nakatitig sa kanya. Tanging kami lang ang tao sa floor na yon kaya malaya ko siyang natititigan. Kanina ka pa ba dyan? Nauutal niyang saad sa akin. Ano sa tingin mo? You mean narinig mo? Marahan akong tumango sa kanya. Napapikit siya at mariing kinagat ang kanyang mga labi. Lumapit akong bigla sa kanya at sinandal siya sa pader. Itinukod ko ang aking dalawang palad sa magkabilang gilid niya dahilan upang siya'y makulong. Kaya gulat naman niya akong tinitigan. I already told you yesterday that stop doing that thing. Mahinang wika ko sa kanya. Isa pang beses na ulitin mo yon. You will regret what I do to you. Saktong tumunog na ang elevator ay umalis na ako sa kanyang harapan at sumakay na. Naiwan naman siyang nagtataka at gulat na gulat sa aking sinabi. Mabilis akong pumasok sa aking opisina at umupo sa aking swivel chair. Shit! Panigurado susungitan na naman niya ako dahil sa ginawa ko. Sabi ko na lang sa aking sarili. Tinignan ko naman ang picture namin ni Celestine na nasa ibabaw ng aking mesa at kinuha ito. Baby, I'm sorry. She's not the right girl for me at hindi ko siya pwedeng mahalin. Alam mo naman kung bakit, hindi ba? Pero sa totoo lang, ang hirap. Sobrang hirap, lalo na at nasa iisang ospital lang kami. Dahan-dahan ko namang ibinaba ang litrato namin at itinukod ko ang siko ko sa aking lamesa at ang dalawang kamay ko ay nakapatong sa aking ulo. Titibok na lang itong puso ko. Bakit sa kamukha pa ni Celestine? Pakiramdam ko anumang oras ay babagsak ako dahil kanina pa nanlalambot ang aking mga tuhod. Hindi ako makalakad ng maayos dahil sa nangyari sa amin kanina ni Dr. Miller sa elevator. Anong ibig niyang sabihing pagsisisihan ko? At ano ang huwag ko nang uulitin? Mga tanong na gumugulo sa aking isip habang tinutungo ko ang aking opisina. Pagkabukas ko pa lang ng pinto ng aking opisina ay bumungad sa akin ang bouquet ng red roses na nakapatong sa aking lamesa. Kinuha ko ito at binasa ang nakalagay sa sobre. To the most beautiful girl I ever met. Happy birthday, Dr. Luis Alcantara. Mas maganda sigurong pakinggan kung magiging Mrs. Jimenez ka na. I love you so much, love. Nasapo ko naman ang aking dibdib dahil parang may kung ano ang tumusok sa aking puso. Hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Naguguluhan ako. Nagigilty ako dahil pakiramdam ko. Pinapaasa ko lang si Christoph. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko siya na ang saya-saya kapag kasama niya ako. Wala siyang ibang hinangad kundi ang mahalin ako at pasayahin ako. Pinagsusuntok ko ang aking dibdib at napatutop sa aking bibig para pigilan ang aking pag-iyak. Bakit kasi sa iba ko pa nararamdaman ito? Kung pwede namang siya na lang. Siya na palaging nasa tabi ko at walang ibang ginawa kundi ang mahalin ako at intindihin ako. Samantalang ako, sa iba tumibok ang puso ko. Napayuko ako sa aking lamesa at tahimik na umiiyak. At nang medyo nahimasmasan na ako ay kinuha ko ang aking cellphone sa aking bag at dinayal ang numero ni Christoph. Nakakailang ring pa lang ay kaagad naman niya itong sinagot. Hi love, did you receive my gift? Masayang bungad niya sa akin.
Pilit ko namang pinakakalma ang aking sarili. Ang ganda sobra. Nakalimutan kong birthday ko nga pala. Natawa naman ako ng pagak. Masyado ka na kasi naging busy kaya nakalimutan mo. Pati nga ako nakakalimutan mo na eh. Mahimig na pagtatampo niyang turan. Sus, nagtampo ang bata. Mag-dinner na lang tayo mamaya nila Mamo Josa at Mamo Edna. Magbubuk na lang ako sa restaurant. Okay love, sunduin ko muna sila Mamo tapos puntahan ka namin dyan mamaya sa ospital. Okay po. Pagkatapos kong makipag-usap kay Christoph ay muli kong binalingan ang bulaklak na bigay niya. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik sa kanya ang kabutihang binibigay niya sa amin nila Mamo. Iyong pagmamahal ko na sana ay ibibigay ko sa kanya, sa iba ko naman nararamdaman. Hindi ako mawari kung paano nangyari. Basta ko na lang nararamdaman na meron na pala akong kakaibang nararamdaman para kay Dr. Miller. Kailangan kong magkunwari sa nararamdaman ko. Ayokong masaktan si Christoph. Ayokong makasakit. Happy birthday anak! Masayang bati sa akin nila Mamo Josa at Mamo Edna. Kasalukuyang kakarating lang nila dito sa aking opisina kasama si Christoph. Thank you po mga mamo. Niyakap ko naman sila ng mahigpit at hinahalikan naman ako ni Christoph sa aking pisngi. Hay nako Mamo Josa, Mamo Edna, kung hindi ko pa siya binati kanina, hindi niya maaalala na birthday pala niya. Natatawa niyang turan. Naging busy lang kasi ako kaya hindi ko naalala. Anak, nagkakaedad ka na. Panahon na siguro para mag-asawa ka. Natigilan naman ako sa sinabi ni Mamo Edna at tiningnan si Christoph na nakaakbay sa akin. Don't worry Mamo, darating din kami sa part na yan ni Luis. Ayoko lang siyang ma-pressure, right love? Tanging ngiti lang ang tinugon ko kay Christoph. Habang naglalakad kami palabas ng ospital, ay kinuha ko naman ang kamay ni Christoph na siyang kinagulat niya. Ngumiti ako sa kanya at pagkuway pinagsiklop ko ang aming mga kamay. Kita ko sa mukha niya ang saya. Dahil kahit minsan ay hindi ako ang nauunang gumawa sa kanya nun. Pagkatapos naming kumain sa labas ay hinatid naman kaagad kami ni Christoph sa bahay. Nauna nang pumasok sila Mamo at kami naman ni Christoph ay nakatayo sa tapat ng gate. Thank you Christoph ha, napasaya mo ko. Basta ikaw love, alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa'yo. Because I want you to be happy. Seryosong wika sa akin ni Christoph. Wala sa sarili kong niyakap si Christoph na alam kong kinagulat niya. I'm sorry Christoph, nasabi ko na lang habang nakayakap pa rin sa kanya. For what? For everything. Unti-unti naman siyang kumalas sa pagkakayakap sa akin at hinarap ako. I forgive you Luis, but promise me you'll never leave me. Nanatili lamang akong nakatitig sa kanya at hindi alam ang isasagot. Marahan akong tumango sa kanya at muli niya akong niyakap at hinalikan ang aking tuktok. Ayokong paasahin si Christoph, pero ayoko rin siyang masaktan. Bago ako matulog ay bumaba muna ako para uminom ng gatas. Naabutan ko naman si Mamo Josa sa kusina at nagkakape. Mamo Josa, bakit gising ka pa? Baka hindi ka naman makatulog niyan kakakape mo. Mas lalong hindi ako makakatulog kapag hindi ako nagkakape. Napailing na lang ako sa kanya. Tumabi ako kay Mamo Josa pagkatapos kong magtimpla ng gatas. Mamo, mahinang tawag ko. Yes anak. Mamo, tama po bang pilitin ang sarili kong mahalin si Christoph? Taka naman akong sinulya pa ni Mamo Josa. Anak, magsabi ka nga sa akin ng totoo. May iba ka bang nagugustuhan? Gulat ko siyang tinitigan at maya-maya ay napaiwas din ako ng tingin. Luis, kung may ibang nilalaman niyang puso mo, mas maigi pang malaman niya kaagad kaysa paasahin mo yung tao.
Pero masasaktan ko siya, mamo. Hindi niya deserve masaktan. Deserve niyang mahalin pero hindi ko sinasadyang maramdaman to sa iba. Naluluha kong saad kay Mamo Josa. Luis, may mga pagkakataon talaga na hindi natin sinasadyang mangyari. Pero mas maigi siguro anak na magpakatotoo ka sa kanya kaysa naman umaasa siya sa pagmamahal mo na hindi mo naman maibigay sa kanya kasi iba ang nilalaman niyang puso mo. Niyakap akong bigla ni Mamo Josa at hindi ko na napigilan ang mapaiyak. Si Christoph na walang ginawa kundi ang mahalin ako at mapasaya ako. Ngunit hindi ko magawang ibalik sa kanya kung ano man ang binibigay niya sa akin ngayon. Hi ma, ang aga niyo ata. Sinalubong ko naman si mama nang makapasok na siya sa aking opisina. Hinalikan ko siya sa pisngi at naupo naman kami sa sofa. Busy ka pa ba? No ma, actually paalis na rin naman ako. Ano po pala ang ginagawa niyo rito? Kagagaling ko lang sa puntod ni Celestine. It's her birthday, iho. Yes ma, it's her birthday anyway. Malungkot kong saad kay mama. Kung nasaan man siya ngayon anak, I know she's happy right now kasi nakikita niya na unti-unti ka nang bumabangon. Ngumiti ako kay mama at naalala si Luis. Ang kaninang mga sinabi niya ay paulit-ulit kong inaalala. Ibig sabihin din ba nito ay may nararamdaman din siya para sa akin? Paano? Bakit? Samantalang inis na inis siya sa akin sa tuwing magkikita kami. Sabay naman kaming lumabas ni mama ng ospital para pumunta sa bahay nila. Doon kami magdi-dinner para i-celebrate ang birthday ni Celestine. Nasa parking lot na kami ni mama at papasok na ako ng aking sasakyan nang mapadako ang tingin ko kay Dr. Luis sa di kalayuan sa amin. Napadako naman ang tingin ko sa magkahawak nilang kamay ni Christoph. Napakuyom ako ng palad at napaiwas na lang ng tingin. Wala akong karapatang magselos. Una sa lahat, hindi ko siya pag-aari at pangalawa, hindi ko siya pwedeng mahalin dahil pag-aari na siya ng iba. Mabuti na lamang ay nauna nang pumasok si mama ng kotse. Dahil kapag nakita niya si Luis, I'm sure magugulat din siya dahil sa pagkakatulad nila ng itsura ni Celestine. After we celebrated Celestine's birthday, I went straight to my walk-in closet to change my clothes. I still have some clothes in the cabinet. Then I opened the drawer to get my boxer shorts. But when I opened the drawer, I saw Celestine's diary. I stared at it for a while and took it. I smiled when I read the cover of her diary. Personal property of Mrs. Celestine Ann Ordonez Miller. Mahinang basa ko. I miss you. Happy birthday in heaven, my wife. Thank you. Thank you because I know you sent her to me. I'm sorry dahil hindi kami pwede. I can't love her. Hindi ko namalayang may tumulo na palang luha sa aking pisngi. Mahigpit kong niyakap ang diary ni Celestine at pumikit ng mariin. Sa pagkakataong ito, nararanasan ko na namang magmahal at masaktan. Christoph picked me up early to take me to the hospital. We held hands when we went inside and I glanced at him with a smile. Oh, si Dr. Miller yun, di ba? Turo ni Christoph habang naglalakad kami patungo sa aking opisina. Naka-scrub suit ito at mukhang sasabak pa lang sa kanyang surgery. Hinagod ko naman ito ng tingin at biglang kumalabog na naman ang puso ko nang bigla siyang tumingin sa gawi namin. Dr. Miller, tawag ni Christoph at mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak ko sa kanya nang mapatingin siya sa magkahawak naming kamay. Christoph, mahina niyang bati nang makalapit na siya sa amin. Mukhang may surgery ka. Yes, papunta na ako ngayon sa OR. Sayang hindi tayo nagkita noong nakaraan. Bakit? Anong meron? Birthday kasi nitong si Luis. Imbitahan sana kita for dinner.
Kunot noon naman akong tinitigan ni Dr. Miller na para bang nagtataka sa kanyang narinig. Birthday ni Luis? Oo, Dr. Miller. Muntik na nga niya makalimutan kung hindi ko pa siya pinadalhan ng mga bulaklak. Nangingiting wika ni Christoph. Ano bang problema niya? Bakit parang nagulat siya? Tanong ko sa aking sarili. Tara na, Christoph. Baka kasi marami na akong pasyente. Yaya ko na kay Christoph dahil pakiramdam ko sasabog na ako sa sobrang kaba at klase ng mga titig niya. Sige, Dr. Miller, mauna na kami ha. Kita na lang ulit tayo sa susunod. Hinila ko na si Christoph at hindi ko na hinintay pang magsalita si Dr. Miller. Nasa opisina na kami at naupo ako kaagad sa aking upuan. Taka naman akong tinitigan ni Christoph na nakahalukip-kip pa ito sa aking harapan. What happened, love? Nothing. Pagsisinungaling ko. May dapat ba akong malaman? Gulat ko siyang hinarap at huminga muna ako ng malalim bago ako nagsalita. He's the one I'm talking about. Yung antipati ko. Napangiti naman siya at umupo sa aking harapan. Mukha naman siyang mabait, love. Baka hindi lang talaga maganda ang unang pagkikita nyo, kaya ganoon ang first impression mo sa kanya. Tumango lang ako sa kanya at tipid na ngumiti. Try mo makipagkaibigan sa kanya to know who really is. What? Sige na, love, aalis na ako. Malilate na rin ako sa opisina eh. Baka mapagalitan pa ako ni daddy. Hinalikan naman niya ako sa aking noo at lumabas na rin ang opisina ko. Parot parito naman ako sa loob ng aking opisina at hindi mapakali. My God, Luis, bakit ba nawawala ka sa sarili mo kapag nakikita mo siya? Tanong ko sa aking sarili. Hindi dapat ako maging marupok. Kung ano ako sa kanya noon, dapat ganoon din ako ngayon. Malapit nang mag-alauna nang mapagpasyahan kong bumaba at pumunta sa kantin dahil nakaramdam ako ng pagkagutom. Hindi pa ako nanananghalian dahil ang dami ko rin naging pasyente. Napahinto akong bigla nang makita si Shasha kasama si Dr. Miller. Tulala ako habang pinagmamasdan silang palabas ng ospital. Nakaangkla naman si Shasha sa braso ni Dr. Miller. Habang siya ay nakangiti rito. Paanong? Sadyang tanong ko sa aking sarili habang tinatanaw sila sa malayo. Bigla namang nanlambot ang mga tuhod ko at napahawak na lang sa pader upang hindi ako tuluyang bumigay. Ibig sabihin ba nito si Dr. Miller ang tinutukoy ni Shasha na gusto niya? Bumalik na lang ako sa aking opisina dahil nawalan na ako ng ganang kumain dahil sa aking nakita. Hindi ko alam kung nagsiselos ba ako o ano. Wala naman akong karapatang magselos at malaya siyang gawin kung sino man ang gustuhin niya. Una sa lahat, hindi ko siya kasintahan at pangalawa, hindi ko siya pwedeng mahalin na dapat kay Christoph ko ito nararamdaman. Walis POV. Tulala akong nakaupo sa aking swivel chair at pinaglalaroan ang aking ballpen na hawak ko. Katatapos lang ng aking surgery at kaagad akong tumungo dito sa opisina ko. Napabuntong hininga ako at sinabunutan ang aking buhok. Naguguluhan ako dahil hindi lang basta sila magkamukha, kundi pareho pa sila ng kaarawan. This is not only a coincidence. I need to find out who is Luis Alcantara. Sabi ko sa aking isipan. Napabalik lang ako sa huwisyo nang may biglang kumatok sa aking opisina. Come in. Good afternoon, honey. Bati ni Shania pagkabukas niya ng pintuan. Nagulat naman ako at napatayong bigla dahil hindi ko inaasahang pupunta siya rito. Halika, pasok ka. Anong ginagawa mo dito? Ayaw mo ba? Nakaka-istorbo ba ako? Nakanguso niyang turan sa akin. Hindi naman. Yayayain sana kitang mag-lunch. Pwede ka ba? Ano kasi eh. Sige na, please. Napabuntong hininga na lang ako at pumayag na rin sa alok niya.
Maigi rin naman to para kahit papaano ay makalimutan ko si Luis. Palabas na kami ng ospital nang bigla siyang umangkla sa akin na ikinagulat ko. Nakangiti lang niya kung tiningnan kaya hinayaan ko na lang siya. "Anong gusto mong kainin?" tanong niya sa akin habang nakatuon ang tingin niya sa menu. "Ikaw na ang bahala." "Talaga? Paano kung ikaw ang gusto kong kainin?" Napangisi naman siya at ako ay parang wala lang sa akin ang sinabi niya. "Stop kidding me." Sabay irap sa kanya. "Ito naman binibiro ka lang eh. Heto na o order na po." Tahimik lang kaming kumakain at parang wala rin naman ako sa mood kumain dahil hindi maalis sa isip ko si Luis. Ang birthday niya at ang birthday ng asawa ko ay parehong-pareho. Something is not right. Napansin naman ni Shania ang pagkabalisa ko. "Hey, Dr. Wallace, are you okay?" Yes. Hindi mo ba gusto yung pagkain? Sabi mo kasi ako na ang bahala umorder eh." "Hindi naman, may iniisip lang ako." "Naku ha, kaharap mo na ako. Iniisip mo pa ako." Natawa naman ako sa biro ni Shania at pinagpatuloy na lang ang aking pagkain. "Salamat Dr. Wallace at pinagbigyan mo ko." Wika ni Shania nang nasa may pinto na kami ng ospital. "No worries. Siya nga pala, Doc. May kaibigan din akong nagtatrabaho dyan eh. Next time, ipapakilala kita sa kanya." Tumango lang ako sa kanya at nagpaalam nang papasok na sa loob. Hindi muna ako nagtungo sa aking opisina at dumiretso na muna ako sa rooftop nitong ospital. Total wala naman masyadong pasyente. Pagkarating ko sa rooftop ay may napansin naman akong isang babae na nakatalikod. Nakalagay ang dalawa niyang kamay sa bulsa na suot niyang white coat. Nakakaaliw siyang pagmasdan sa malayo habang hinahangin ang hanggang balikat niyang buhok. "Celestine," tanging lumabas sa aking bibig. Unti-unti naman akong lumapit sa kanyang kinaroroonan nang hindi niya namamalayan. Totoo nga talagang babaero siya. Narinig kong sabi niya sa kanyang sarili. Sino bang tinutukoy niya? Boyfriend niya? Hindi ko siya gusto, okay? Hindi ko siya gusto. Pagkasabi niyang yon ay bigla siyang napaharap sa akin at nagulat siya nang makita niya ako sa kanyang likuran. Kaya napaatras na lang siyang bigla at muntik nang matumba. Mabuti na lamang at mabilis ko siyang kinabig palapit sa akin kaya napasubsob siya sa aking dibdib. Rinig ko ang kapwa-tibok ng aming puso. Ibig bang sabihin nito ay pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa? Alam ko noong una pa lang ay wala na siyang pagtingin kay Christoph dahil kay Christoph ko narinig ito noong hindi ko pa nakikilala si Luis. At ayoko rin namang kunin ang pagkakataong ito. Mabait si Christoph at alam kong mahal na mahal niya si Luis. Ayokong makasakit ng damdamin ng iba, pero paano naman ang damdamin ko? Paano ko ito maipapaliwanag? Masasaktan na naman ba ako sa pagkakataong ito? Dahil sa pagkagulat ay naitulak niya akong bigla at umiwas ng tingin. Sige, mauuna na ako." Hindi pa siya nakakalayo nang muli ko siyang tawagin. "Doktora Alcantara." Napahinto siya at hinarap naman ako. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at sa aking paglapit ay siya namang pag-atras niya. Napasandal siya sa pader nang wala na siyang maatrasan pa. Matamang nakatitig sa akin. Ano bang problema mo?" Nauutal niyang turan. "I want to confirm something." Ano yun?" "This." Hinapit ko siya sa kanyang bewang at mabilis na hinalikan. Ramdam ko ang init ng kanyang mga labi. Masasabi kong iba ang halik niya sa halik ni Celestine at iyon ang kanilang pinagkaiba. Hinalikan ko siya sa paraang alam ko at wala naman akong narinig na pagtutol niya. At ngayon, kumpirmado ko na kung ano ang tunay kong nararamdaman para sa kanya. Hindi dahil sa kamukha niya si Celestine, kung hindi dahil siya si Luis Alcantara. "Shit! My God, Luis! What did you do?" Sigaw ko dito sa aking opisina.
Pabagsak naman akong naupo sa aking swivel chair at mariing hinilot ang aking batok. Bakit ako nagpadala sa mga halik niya? Hindi dapat, mali ito. Napakagatlabi na lang ako nang maalala ang nangyari sa rooftop. Si Christoph na matagal kong kasintahan, ni minsan hindi ako nahalikan sa labi. Pero si Dr. Miller ay hindi ko naman gaanong kilala, ay nakuha na niya ang unang halik ko. Biglang sumagi sa isip ko si Christoph. Pakiramdam ko tuloy nagtataksil ako sa kanya. Hindi ko siya gustong saktan. Ayoko siyang masaktan. Pero anong magagawa ko kung sa iba naman tumibok itong puso ko? Gusto kong kalimutan ang nangyari at gusto kong ibaling na lang kay Christoph ang pagtingin ko. Naguguluhan ako at hindi malaman ang gagawin ko. Kung ano ba ang tama. May mga tao akong masasaktan kapag pinagpatuloy ko pa tong nararamdaman ko para sa kanya. Una si Christoph at pangalawa ang kaibigan ko at tinuring na kapatid na si Shasha. Hindi ko alam na si Dr. Miller pala ang tinutukoy nito. Kaya hanggat maaga pa ay dapat ko nang putulin kung ano man ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ito tama. Ang tama ay ang iwasan ko na siya para wala akong masaktan. Tumingin ako sa relo kong pambisig at nagmamadali ko namang inayos ang mga gamit ko. 5:00 na pala ng hapon. Pupunta kasi ako sa mansyon ni Don Miguel dahil inimbitahan ako nito sa kanilang mag-dinner kasama si Christoph. Nasa ground floor na ako nang mamataan ko si Dr. Miller. Napahinto akong bigla nang lumapad ang pagkakangiti niya. Sinundan ko naman kung sino ang tinitingnan niya. "Dada!" Tawag sa kanya ng 2 bata na tumatakbo papalapit sa kanya. "Dada?" Takang sambit ko sa aking sarili. Akala ko ba wala siyang anak? Binuhat niya ang 2 bata na sa tansya ko ay 3 taong gulang na. Ibig sabihin nagkaanak sila ng asawa niya? Akala ko ba? Naputol ang aking pag-iisip nang may biglang lumapit sa kanyang isang simpleng babae ngunit maganda rin ito. "Hi, Mace!" Masayang bati ni Dr. Miller sa kanya. Hinalikan naman niya ito sa noo na ikinagulat ko. Sino yun? Ibinaba niya muna ang 2 bata at inakbayan niya yung babaeng kasama niya. Hindi ko alam pero parang binubugbog ang aking puso sa aking nakita. Akala ko ba wala siyang anak? At sino yung babaeng kasama niya? Bago niyang asawa? Paano? Mga tanong na gumugulo sa aking isipan. Nasa labas na ako ng ospital pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Hindi ko na malayang may tumulong luha na pala sa aking pisngi. Kaagad ko naman itong pinunasan at huminga ng malalim. Hindi ko akalain na ganun pala siya. Isa siyang manloloko at pati kaibigan ko, naloko rin niya. Natawa na lang ako at mariing ginagat ang aking ibabang labi para pigilan ang nagbabadya na namang luha. Maya-maya ay natanaw ko na ang sasakyan ni Christoph at pilit ko namang pinapakalma ang aking sarili para hindi siya makahalata. "Hi love, kanina ka pa ba?" Tanong niya sa akin nang makalapit na siya. Hinalikan muna niya ako sa pisngi bago ako sumagot. "Hindi naman, mga 1 oras lang." Biro ko naman sa kanya. "Really?" Gulat naman niya akong tinitigan na siyang ikinangiti ko. "Ano ka ba, biro lang." "Ikaw marunong ka nang magbiro." Natatawa naman niyang turan. Sana si Christoph na lang. Sana sa kanya na lang tumibok itong puso ko. "So let's go?" Sa kabaka, hinihintay na tayo ni Don Miguel. Inakbayan naman niya ako patungo sa kanyang sasakyan. Kinakabahan ako nang makapasok na kami sa loob ng kanilang mansyon. Hawak-hawak ni Christoph ang kamay ko at tila napansin niya ang panlalamig ng aking kamay. "Relax love, hindi naman nangangain ng doktor si Dad." Pagpapakalma niya sa akin at nangingiti niya akong tiningnan. Pilit naman akong ngumiti sa kanya para maibsan ang aking kaba.
Naupo muna kami sa mahaba nilang sofa para hintayin si Don Miguel. Ilang minuto pa ang lumipas ay bumaba na rin si Don Miguel. "Magandang gabi po, Don Miguel." Tumayo naman ako sa aking pagkakaupo para batiin siya. "Magandang gabi rin, iha. Maupo ka." Pagkasabi niyang yon ay naupo na rin siya sa kaharap namin. "Kumusta ka na, iha?" Nakangiting tanong niya sa akin. "Maayos naman po ako, Don Miguel. Siya nga pala, kaya inimbitahan kita ngayon ay para pag-usapan ang magiging kasal niyo ni Christoph." Para akong biglang nabingi sa sinabi ni Don Miguel. Hindi ako makapagsalita at nakatitig lamang ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na ganito ang bubungad sa akin. Kung pwede lang sabihin sa kanya na ayokong magpakasal ay sinabi ko na kaagad. Kaso iniisip ko ang pagkakautang ng aking ina sa kanya at ako ang kabayaran nun, ang magpakasal kay Christoph. "Dad, hindi naman po kami nagmamadali eh. Saka isa pa, busy pa si Luis." Paliwanag ni Christoph sa kanyang ama. "Aba kung ganon, kailan nyo pa balak magpakasal? Gusto ko na magkaroon ng apo, iho." "Wag po kayo mag-alala, Don Miguel. Aasikasuhin din po namin ni Christoph ang aming kasal kapag maluwag na ang schedule ko." "Mabuti naman, iha. Kita mo na, Christoph? Mas mabuti pa itong si Luis. Naiintindihan ako." Nangingiting tura ni Don Miguel. "Dad naman, inaalala ko lang tong si Luis. Ayoko kasing ma-pressure siya, lalo na at kalilipat lang niya sa bagong ospital." "Siya nga pala, iha. Ayos ka na ba sa pinapasukan mo?" "Opo, Don Miguel. Huwag po kayong mag-alala. Maayos naman po ako doon." "Don't worry, iha. Kapag kinasal na kayo ni Christoph, ipagpapatayo kita ng sarili mong klinik." Nagulat naman ako sa sinabi ni Don Miguel. "Nako, Don Miguel, hindi na po kailangan. Okay naman po ako doon." "Dad, hindi tatanggapin ni Luis iyang inaalok mo kaya hayaan na po natin siya." "Sigurado ka ba, iha?" "Opo, Don Miguel. Don't call me Don Miguel. Just call me as your own father from now on." Sige po, Dad." Nahihiya kong sambit sa kanya. Pagkatapos naming maghapunan ay hinatid na rin ako kaagad ni Christoph. "I'm sorry, love." Sinulyapan ko naman siya habang nasa daan pa rin ang kanyang tingin. "For what?" "Dahil kay Dad, napilitan kang umoo." "Hindi naman ako napipilitan. Yun naman ang plano natin, magpakasal, 'di ba? Ang gusto ko kasi kung magpapakasal tayo, mahal mo na rin ako." Nalungkot naman ako sa kanyang sinabi at nag-iwas ng tingin. Nagigilty ako dahil ang munting hiling niya ay hindi ko maibigay at sa iba ko pa naramdaman ang pagmamahal na matagal na niyang inaasam. "Luis, alam mo naman na mahal kita. Kaya handa akong maghintay kahit gaano pa katagal, basta maramdaman ko lang yung pagmamahal mo." Hindi ko na mapigilan pa ang maluha sa kanyang sinabi. Kaagad ko namang pinunasan ang luha kong pilit kong pinipigilang bumagsak. Hindi naman ito nakaligtas kay Christoph. Inihinto niya muna ang kotse sa tabi at hinarap ako. "Huwag kang umiyak, Luis. Ayokong nakikita kang umiiyak. Gusto ko kung iiyak ka, iyon ay luha ng kaligayahan." Dahil sa sinabi niyang iyon ay bigla ko siyang niyakap ng mahigpit at hindi ko na napigilang maiyak. Kung sana si Christoph na lang, hindi rin sana siya nahihirapan ng ganito. Pati ako nahihirapan na rin sa nararamdaman ko ngayon. May pagtingin ako kay Dr. Miller pero hindi kami pwede dahil may pamilya na pala ito. Pero bakit niya ako hinalikan? Tanong na gumugulo sa aking isipan. Walis POV. "Dada!" Napalingon akong bigla sa batang tumawag sa akin. Kita ko ang pagtakbo ng dalawang kambal sa aking kinaroroonan. Kaagad ko naman silang sinalubong at umupo pa ako para mayakap silang dalawa. Binuhat ko naman kaagad si Madel at JK.
Dr. Wallis, tawag sa akin ni Mace. Binaba ko muna ang kambal at sinalubong siya. Hinalikan ko siya sa kanyang noo na nakasanayan na rin namin sa tuwing magkikita kami. Anong ginagawa niyo dito? Ito kasing kambal, gusto raw nila makita ang daddy nila. Nangingiti naman niyang turan. Halika, puntahan natin si Marco sa opisina niya. Inakbayan ko naman si Mace at ang kambal naman ay nauna sa amin maglakad dahil sa excitement na makita ang daddy nila at tinungo ang opisina ni Marco. Binuksan ko kaagad ang kanyang opisina at patakbo namang pumasok ang kambal at kaagad na yumakap sa kanilang ama. Ang saya nilang pagmasdan na kompleto ang pamilya. Sunod naman kaming pumasok ni Mace at sinalubong naman ito ni Marco ng yakap at halik. Anong ginagawa nyo ng mga bata rito? Hay nako babe, gusto ka raw makita ng mga anak mo. Nakangiting wika ni Mace kay Marco. Let's go to the park, daddy. Yaya ni Madel sa kanyang ama. Okay, sweetheart, mag-aayos lang si daddy, okay ba yon? Okay po, sagot ni Madel sa kanyang ama. Ang sarap siguro magkaroon ng anak at kompleto ang pamilya. Tapos uuwi ka ng bahay, sila ang sasalubong sa'yo. Wika ko sa aking isipan. Kumusta, Wallis? Hindi na tayo madalas nagkikita ah. Baling sa akin ni Marco habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa lamesa. Ayos naman, minsan busy, minsan hindi. Natatawa kong turan sa kanya. Kayo ni Doktora. Natigilan ako sa klase ng tanong ni Marco na parang mapanukso. Siya ba yung doktor na kinukwento mo, babe? Takang tanong ni Mace kay Marco. Right, babe. Dr. Wallis, are you sure about your feelings? Mataman ko silang tinitigan at marahang tumango sa kanila. Wallis, she is Dr. Alcantara. I know, bro. Nagustuhan ko siya dahil siya si Luis and not because she looks like my wife. And how about Christoph? Alam mo naman na girlfriend niya si Dr. Alcantara, di ba? Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ni Marco at napayuko na lamang. Wallis, think carefully, baka masaktan ka ulit. Matagal akong nasa loob ng aking sasakyan at iniisip ang sinabi ni Marco. Paano kung masaktan akong muli? At hindi lang ako kundi si Christoph. Malakas kong hinampas ang manibela at napayuko. No, hindi dapat ako magpadala sa damdamin ko. Paano ko naman ipaglalaban ang sarili kung nararamdaman kong ang mahal ko ay pag-aari na ng iba? Kinabukasan ay maaga akong pumasok. Medyo inaantok pa ako dahil hindi na naman ako nakatulog ng maigi. Maraming bagay ang gumugulo sa aking isip. Nag-aabang ako sa may elevator nang biglang napatingin ako sa gawing kaliwa ko. Napansin ko si Dr. Alcantara na tumatakbo palayo. Anong problema nun? Tanong ko sa aking isipan. Sinundan ko naman siya at lumiko naman siya sa bandang kaliwa. Sumandal ako sa pader at hinihintay siyang lumabas. Malakas ang pakiramdam ko na iniiwasan niya ako dahil siguro sa nangyari sa rooftop. Nang sumilip siya ay laking gulat naman niya nang makita ako at nakasandal sa pader. Bigla naman siyang napasigaw sa gulat. Pansin ko naman sa kanya na para siyang kinakabahan noong makita niya ako. Pagkakataon ko nang malaman kung ano rin ang nararamdaman niya sa akin. Isinandal ko siya sa pader at itinukod ang aking dalawang kamay sa magkabilang gilid niya. Inilapit ko pa ang mukha ko sa kanyang mukha. Dinig ko pa ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Doon pa lang ay alam ko na ang sagot sa tanong ko. Pwede bang lumayo ka naman sa akin, please? Napangisi naman ako sa klase ng pananalita niya. Pansin ko rin sa kanya na hilig din niyang kagatin ang ibabang labi niya, kaya bigla akong napalunok. Stop biting your lips. Seryoso niya akong tinitigan. Ayokong magkasala at dito ko gawin ang nais ko. If you do that again, napahinto naman ako bigla sa aking sasabihin.
Hindi siya si Celestine, kundi siya si Luis. Gusto ko siya bilang si Luis Alcantara, hindi dahil sa kamukha niya si Celestine. Stop doing that thing again. Hindi ko yun gusto. Sabay talikod ko at iniwan na lang siya. Napabuga na lang ako sa hangin habang naglalakad ako palayo sa kanya. Tama pa ba itong ginagawa ko? Should I stop or continue to love her? Naguguluhan na ako kung tama pa ba tong nararamdaman ko para sa kanya. Luis Alcantara. Nagmamadali akong pumasok sa loob ng ospital dahil baka makasalubong ko si Dr. Antipatico. Ganitong oras kasi siya pumapasok. Ayoko muna siyang makita dahil na rin sa nangyari sa amin sa rooftop. Panay ang lingon ko sa paligid para matiyak na hindi ko siya makikita. Malapit na ako sa may elevator nang makita ko siyang naghihintay sa pagbaba ng elevator. Bigla naman akong napatalikod at naglakad palayo. Nagtago ako sa pagitan ng mga pader sa hindi kalayuan at sapo ko ang aking dibdib. Napapikit ako at malakas ang aking paghinga dahil sa pagtakbo ko palayo sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa ito at lalong-lalo na kung paano ko siya haharapin kung sakali. Ilang segundo akong nasa ganoong posisyon ay nagpasya akong lumabas na sa pagitan ng mga pader. Huminga muna ako ng malalim at sisilip muna ako para masigurong wala na yung ayaw kong makita. Saktong pagsilip ko ay siya namang nakatayo sa gilid na para bang hinihintay akong lumabas. Napasigaw naman ako dahil sa gulat nang makita siyang nakasandal sa pader at nakahalokip-kip. Ano ba? Bakit ka ba nanggugulat? Singhal ko sa kanya. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Sino bang tinataguan mo? Hindi ako makapagsalita sa kanya at mataman akong tinitigan. Wala naman akong tinataguan ah. Anong ginagawa mo dyan? Wala kang pakialam, okay? Aalis na sana ako nang bigla naman siyang humarang sa aking harapan at isinandal ako sa pader. Nakatukod ang kanyang dalawang kamay sa magkabilang gilid ko at inilapit pa niya ang kanyang mukha sa akin. Napaiwas naman ako ng tingin at napalunok ng 3 beses. Kung marami lang sana ang dumadaan sa gawi namin ay kitang-kita kung ano ang posisyon namin. Ako ba ang tinataguan mo? Paos niyang sabi sa akin. Why should I? Saad ko naman sa kanya nang hindi siya tinitignan. O baka naman kaya mo ko iniiwasan dahil sa nangyari sa rooftop. Napalingon naman ako sa kanya at napasinghap dahil konti na lang ang pagitan ng aming mukha. Maling galaw ko lang ay mahahalikan na niya ako. Napadako naman ang tingin niya sa aking mga labi at muli akong tinitigan. Pwede ba lumayo ka naman sa akin, please? Why? Oh my God, ano bang ginagawa niya? Hindi na ako makahinga. Mahihimatay na yata ako sa sobrang kilig. Ay mali, sa sobrang kaba. Hindi ako. Hindi ano. Tell me, Doktora Alcantara. Napapikit naman ako at napakagat labi dahil sa mga klase ng tanong niya. Stop biting your lips. Napadilat ako at napatitig sa kanya. Seryoso rin siyang nakatitig sa akin. If you do that again. Napahinto siyang bigla sa susunod niyang sasabihin at dahan-dahan lumayo sa akin. Stop doing that thing again. Hindi ko yon gusto. Matapos niyang sabihin yon ay kaagad siyang tumalikod at naiwan akong nagtataka. Anong problema niya? Nasabi ko na lang sa aking sarili. Wal, tawag sa akin ni Jake nang makapasok na siya sa loob ng aking opisina. Nakaupo ako sa aking swivel chair at nakapikit at nakataas naman ang 2 paa ko sa aking lamesa. Mukhang pagod ah. May iniisip lang ako. Sagot ko sa kanya habang nakapikit pa rin ako. Si Doktora Alcantara ba yan? Nagmulat naman ako at tinitigan si Jake. Kita ko pa ang pagngisi niya sa akin at umiling. I knew it, Wal. So anong balak mo? Liligawan mo siya? Aagawin mo siya sa boyfriend niya? Aagawin? Takang tanong ko sa kanya.
Oo, Wal, ganoon ang mangyayari nun. Saka magkalinawan nga tayo. Gusto mo ba talaga siya? Saglit akong natigilan at muli siyang tinitigan ng seryoso. Yes. Paano kung malaman niya na kaya mo siya gusto dahil kamukha siya ng namayapa mong asawa? How can you tell her? Hindi ko siya gusto dahil sa kamukha siya ni Celestine. Aaminin ko, oo, namimiss ko ang asawa ko at nakikita ko sa kanya si Celestine. Sa mukha niya, sa kilos niya as in lahat. Pero habang tumatagal, nagbabago tong nararamdaman ko. Alam ko marami silang pagkakapareho. Pero si Celestine ay si Celestine at si Luis ay si Luis. Alam ko na pareho rin kami ng nararamdaman sa isa't isa. Pero alam kong hindi pwede dahil may taong masasaktan. Paano naman Jake yung sarili ko? Sinubukan kong pigilan pero natalo lang ako. Mahabang litanya ko kay Jake. Bumuntong hininga siya at mataman akong tinitigan. Wal, bakit siya? Sa kamukha pa ni Celestine tumibok yang puso mo. I don't know Jake. Kahit ako paulit-ulit ko rin tinatanong ang sarili ko. What should I do? Mali naman kung sasabihin kong ipaglaban mo yang nararamdaman mo sa kanya. Pero Wal, nasa sayo pa rin ang desisyon. At ang gumugulo pa sa isip ko ay pati birthday nila pareho. Jake, may kutob ako and I want to know it as soon as possible. What? Same birthday as Celestine? Takang tanong ni Jake. Bumuga pa ito sa hangin at hindi makapaniwala sa aking sinabi. So what's your plan? Tumayo muna ako sa aking upuan at hinarap si Jake. Sa birth certificate niya ang nakalagay isa lang siyang nailabas. Kaya kailangan kong magpa-DNA test para makasiguro. Pero bakit hindi alam ng mama ni Celestine yun? Hindi ko rin alam Jake. I think wala ring alam ang mama Celicia about don kung sakali. This time, malalaman ko kung tama nga ang hinala ko tungkol kay Luis. Sabi ko sa aking isipan. Ilang araw ko nang hindi nakikita si Dr. Miller dahil palagi ko itong iniiwasan kung sakaling nakikita ko siya sa paligid. Ito ang kailangan kong gawin para hindi na lumalim pa itong nararamdaman ko para sa kanya at para rin wala kaming masaktan. Ayokong makasira ng pamilya at isa pa, ayokong masaktan si Christoph. May mga oras din na hindi ako bumababa sa aking opisina at nagpapabili na lang ako ng pagkain. Kung minsan naman ay late na rin ako umuwi para masigurong wala na siya ng ganoong oras. Doktora, may last patient pa po kayo, ani ng nurse habang nakasilip lang sa pinto ng aking opisina. Sige, papasukin mo na lang. Sagot ko habang nakatutok sa aking laptop. Narinig ko na ang pagbukas ng pinto kaya nag-angat ako ng tingin. Laking gulat ko pa nang mapagsino ito. Siya yung babae na kasama ni Dr. Miller at kasama nito ang kanilang babaeng anak. Pero ang ikinataka ko ay gulat din niya akong tinitigan. May alam kaya siya? Alam ba niya ang kalokohang ginagawa ng asawa niya? Mga tanong na gumugulo sa aking isipan. Maupo po kayo. Ngumiti naman siya at naupo sa visitor's chair. Nakatitig pa rin siya sa akin na tila nagtataka. Ano pong ipapacheck up nyo? Ito kasing anak ko, bigla na lang lumabas tong mga rashes niya eh. Kaninang pagkatapos namin mag-almusal ko lang din napansin. Tumayo naman ako at itinaas ang damit ng kanyang anak para makita ang mga rashes nito. May nakain po ba siya? Kumain siya kanina ng breakfast, yung binake ko lang na cookies. Yun lang naman ang kinain niya eh. Saka hindi naman siya nagkakaganyan kapag kumakain siya nun. Wala po ba kayong napansin na may kinain pa siya? Minsan kasi hindi natin namalayan na may ibang kinain ang babies natin. Saglit mo na siyang nag-isip at pagkuway tinitigan ako. Oh my! Sinubuan siya ng yaya niya kanina ng shrimp soup. Mga 3 subo yata yon.
Doon yata siya na allergic. Ngayon lang po ba nangyari sa kanya yan? Yes po, doktora. At first time niya kumain ng ganoon. Mabuti na lang at ganyan lang ang nangyari sa kanya. Kasi yung iba, usually hindi makahinga at nakamamatay po yun. Kita ko sa mukha niya ang pagkabahala. Ang swerte ni Dr. Miller sa kanya. Mukha siyang mabait at mapagmahal na asawa at ina. Umupo naman ako sa aking upuan. Ano po palang name ni baby? Madeline Mendez, doktora. Napahinto naman ako sa aking pagsusulat at tinitigan siya. Mendez po ang apelyido niya? Yes po, doktora. Kilala niyo po siguro yung asawa ko kaya nagulat kayo. Yes, he's a doctor, right? Opo, doktora. General surgeon siya. Pero bakit Mendez ang apelyido ng anak nila imbis na Miller? Saka parang narinig ko na ang apelyido niya. Hindi ko lang matandaan kung saan. By the way, doktora, ako nga pala si Maislyn Mendez. Nakangiting pakilala niya sa akin. Naguguluhan ako. Mendez din ang apelyido niya. I'm Luis Alcantara. Tama nga yung sinabi niya. Wika niya habang titig na titig sa akin na ikinataka ko. What is it? Nothing. Nakangiti naman niyang sagot. Bibigyan ko na lang po siya ng mga gamot para sa rashes niya at wag niyo na po siya pakainin na kahit na anong seafoods. Binigay ko na sa kanya ang mga reseta ng gamot ng kanyang anak at tumayo na rin. Hindi pa siya nakakalabas ay may biglang kumatok naman sa aking opisina. Yes, come in. Bumungad naman si Dr. Marco at mabilis na lumapit kay Maislyn. Is she okay, babe? Okay na siya. Allergic pala siya sa mga seafoods. Taka ko silang tinitigan. Ibig ba nitong sabihin hindi si Dr. Miller ang asawa niya? By the way, doktora, siya po yung asawa ko, si Dr. Marco Mendez. Pakilala ni Maislyn sa akin. I already met her, wika ni Doc Marco sa kanyang asawa habang nakatingin sa akin. Oo nga pala, siya pala yung kinukwento sa atin ni Dr. Wallis. Tumingin naman sa akin si Maislyn ng makahulugan habang karga ang kanilang anak. Ganoon din si Dr. Marco. Kinukwento ako ni Dr. Miller sa kanila? Ano bang nangyayari sa kanila? Bakit ganito nila ako tignan? Sige po, Doktora Alcantara. Mauuna na kami, paalam ni Maislyn. Sige po. Thank you, Doktora Alcantara. Baling naman ni Dr. Marco. Ngumiti lang ako at pagkuway lumabas na sila ng aking opisina. Napaupo naman akong bigla at sapo ko ang aking ulo dahil sa pagkabigla. My God, Luis, bakit mo ba naisip yun? Sabi ko sa aking sarili. Napabuga ako ng malakas sa hangin at mariing pumikit. Kahit naman may asawa siya o wala, hindi pa rin kami pwede. May masasaktan pa rin kami, si Shasha at Christoph, ang mahalagang tao sa buhay ko. Hindi ko sila kayang saktan kahit na isakripisyo ko pa ang sariling kaligayahan ko. Napapitlag naman ako nang tumunog ang cellphone ko at nakita kong si Christoph ang nag-text. Mas lalo akong nagilty at maluha-luha ko itong binasa. Hi love, I know you're busy kaya nagpa-deliver na lang ako dyan ng pagkain mo. Huwag kang magpapagutom, okay? Saka gusto ko ubusin mo yan ha? I love you so much, love. Hindi ko na napigilang mapahagulhol at naiyakap ko ang aking cellphone sa aking dibdib. I'm sorry, Christoph. I'm so sorry. Tanging nasabi ko na lang sa pagitan ng aking pag-iyak.